Sobrang bait ng batang si Rolex. Lumaki ito sa kumbento dahil doon siya iniwanan ng kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang. Iniwan siya sa tapat ng pintuan ng simbahan na nasa loob ng basket. Nakita naman siya ni Padre Salve at simula noon ay kinupkup na siya nito. Dala na rin siguro ng kahirapan kaya nagawa ito sa kanya ng pamilya niya dahil wala nang pantustos sa kanyang mga pangangailangan. Magkagayunman ay hindi naging sagabal ang naging ganoong sistema sa buhay ni Rolex para piliin niya ang maging isang mabuting tao. Naging sakristan ang binata sa kinalakihan niyang simbahan. Si Padre Salve ang nakagisnan niyang magulang hanggang sa siya ay lumaki. Napakalaki ng respeto niya sa naging ama-amahan dahil hindi siya nito pinabayaan. Tinuruan din siya ng mga salita ng Diyos at kung paano maging isang huwaran sa ibang tao. Ang tawag sa kanya ng mga taong nagsisimba tuwing araw ng linggo ay Rolex Banal. Nakasanayan na nilang tawagin siya ng ganoon dahil sa likas nitong pagiging matulungin sa kapwa. Kapag wala o katatapos ng misa, ay si Buknoy ang palagi niyang kasama. Sabay silang lumaki sa simbahan at halos magkapatid na ang turingan sa isa't isa. Ni minsan ay hindi sila nag-away o maski nagkatampuhan man lang. Parehas kasi silang masiyahin at medyo may kakulitan. Tol, nakita mo ba yung anak na dalaga ng bagong lipat sa kabilang baryo? Ang ganda raw, sabi ng mga kakilala natin. Gusto mo, pasyalan natin mamaya. We, may bagong lipat ba? Di ko alam yan Sa kabilang baryo Hindi ba madalas may napapabalitang namamatay doon? Bakit? Natatakot ka? Malay mo ko chismis lang yun. Sayang din kung totoong may magandang dalaga doon Ayaw kong tumandang binata Hay nako, nasa 21 pa lamang tayo, Buknoy, ano ko ba? Tapos pag-aasawa na nasa isip mo, sakristan ka pa man din na turingan. Ikaw Lex, wala ka bang balak na mag-asawa? Meron, pero hindi pa sa ngayon. Masyado pa maaga para isipin ang bagay na yan. Kung sa bagay. Teka, maiba ko. Posible kayang totoo yung haka-haka na aswang ang may kagagawan ng mga nagaganap na patayan sa kabilang baryo? Di ko alam Nagsimula lang naman daw yung patayan nang dumating yung mga bagong lipat. Hindi ba mag-iisang buwan na mula nang babalitaan natin ng masaklap na nangyari sa baryong yun? Sabi mo rin na bagong lipat sila. Oo nga, bagong lipat sila. Wala pa nga silang kalahating taon Pero may isang buwan na silang nakakalipat. Di bago pa. Napakamot na lamang sa ulo si Rolex. Hindi na niya muna kinausap pa ang kaibigan dahil sinusumpong na naman ito ng kapilyuhan. Mas minabuti na lamang niyang pumasok sa loob ng simbahan para maglinis. Si Buknoy naman ay nayayamot na nagpunta sa likod ng simbahan kung nasaan ang kanilang kwarto. Habang nagwawalis, ay napansin ni Rolex ang isang magarang sasakyan na mabagal lamang ang takbo. Sinundan niya ito ng tingin. Nagbukas naman ang isang binata nito, saka dumungaw ang pagkaganda-gandang dilag na nagpabagsak sa panga ng binata. Mas lalo pang humanga si Rolex sa dalaga nang ngitian siya nito, pero siya ay nakanganga lamang kaya bahagyang napatawa ang dalaga. Grabe! Ang ganda niya! Para siyang isang Diyosa na bumaba mula sa langit! Patuloy na inihahatid ng tingin ni Rolex ang babae hanggang sa ito'y mawala sa kanyang paningin. Simula noon ay madalas na siyang tumambay sa harap ng simbahan. Nagbabaka sakaling dumaan uli
ang magarang sasakyan na may sakay na magandang dalaga. Hindi na kasi maalis sa kanyang isipan ang napakaganda nitong mukha. Isang araw, habang abala sa pagmimisa, ay nakita ni Rolex mula sa gilid ng kanto ang palagi niyang inaabangang sasakyan. Pasimple siyang umaatras para pumuslit. Nang makapagtago siya, ay agad niyang tinanggal ang damit niyang pangsakristan. Tinungo niya ang pintuan sa likod ng simbahan. Katabi lamang yon ng kanilang silid-tulugan ni Boknoy, kaya doon niya iniwan ang hinubad niyang damit. Pagkatapos ay tumakbo na siya papunta sa nakaparadang sasakyan. Tila may ginagawa naman ang lalaki sa harap ng sasakyang yun. Base sa kasuotan ng lalaki, ay natitiyak ni Rolex na siya ang driver. Manong! Pwede po bang? Nagulat ang binata nang panlisikan siya ng tingin ng lalaking kalbo. Sinabi nito sa binata na wag siyang makakalapit sa sasakyan kung ayaw niyang mapahamak. Malaki ang boses ng lalaking driver kaya napaatras si Rolex. Kuya, ayos lang po. Kakilala ko siya at kaibigan. Kaya pabayaan niyo siyang lumapit. Hindi na malayan ni Rolex ang pagbukas ng isang bintana ng kotse. Sinabi naman ng driver na baka malaman ng mga magulang ng dalaga ang pangyayaring yun at mapahamak ang binata dahil mahigpit na ipinagbabawal ng mga ito na nakikipag-usap siya sa mga tao. Kita mo tong asta ng kalbong ito. Akala mo sa mga sinasabi hindi siya tao. Tong kalbong to mukhang manluloko. Imbis na sagutin ay pinapasok muna ng dalaga ang kanyang driver sa kasinarado ang nakabukas na bintana. Pero ilang minuto lamang ang lumipas ay nagbukas na ulit ito. Hi, kumusta ka? I'm Divine, pero just call me Divina. Yan kasi nakasanayan kong tawag sa akin eh. Ikaw, anong pangalan mo? Natameme si Rolex. Hindi lang pala itsura ang maganda sa dalaga, pati na ang boses, pangalan at pag-uugali. Ako naman si Rolex. Salamat naman at pinansin mo ako. Akala ko kasi mataray ka. Di naman pala. Natawa si Divina sa narinig. Hindi niya inasahan na pag-iisipan siyang mataray ni Rolex. Gayong nginingitian naman niya ito kapag napapadaan sila sa gawing yun. Hindi ako sanay na makipag-usap sa ibang tao. Pero ang pagiging mataray nagkakamali ka. Magaan lang ang loob ko sa'yo, Rolex. Kaya mo ako kausap ngayon. Ang cute mo kasi. Prangka kung magsalita si Divina. Sasabihin niya ang gusto niyang sabihin ayon sa kanyang mga nakikita. Oo nga eh. Pagpasensya mo na lamang ako. Ngayon lang din kasi ako nakipag-usap sa isang magandang babaeng katulad mo eh. Hey, itaas mo nga ulo mo. Bakit ka ba nakayuko? Huwag kang mahiya sa akin. Crush kaya kita. Mas lalong hindi mailantad ni Rolex ang muka dahil sa narinig. Mas lalo kasi yung namula dahil sa kilig. O siya, ayaw mo naman akong kausapin eh. Next time na lang ulit. Aalis na kami. Bye, Rolex. Wala pa ding tugon ang binata. Nanatili lamang siyang nakatayo habang nakayuko. Nang iangat niya ang muka, ay doon pa lamang niya napagtantong wala na ang sasakyan sa kanyang harapan. Para bang nakatulog siya ng panandalian ng nakatayo. Pagkatapos ng misa, ay saka pa lamang sila nagkausap ni Boknoy. Napansin pala ng kanyang kaibigan ang paglabas niya sa simbahan. Aba, nagagawa mo ng tumakas sa misa ha? Rolex banal. Anong rason mo naman para hindi kita isumbong kay Padre Salve?
Buti hindi kanya napansin. Pasensya ka na, tol. Huwag mo na lamang akong isumbong kay Father. Ano nga ba ang dahilan? Sabihin mo muna. Yung binabanggit mong magandang dalagang bagong dayo sa kabilang baryo. Mukhang siya yung nakita at nakausap ko kanina. Namilog ang mga mata ni Buknoy sa narinig. Pinasadahan niya ng tingin mula ulo hanggang paa ang kaibigan na para bang binabasa kung pinagluloko siya nito o hindi. Talaga, tol? Maganda ba siya? Masungit, mataray, suplada? Ay nako, ang bait kaya niya. Kinausap niya kaya ako at saka sinabihan akong cute. Pagkatapos, crush daw niya ako. Ako namang si Torpe, natameme. Nabigla ako eh. Napaka-prangka niyang magsalita. Muli pa sana siyang tatanungin ni Buknoy, pero narinig na nilang tinatawag silang pareho ni Padre Salve. Oras na kasi para mag-agahan sila. Nakasanayan na kasi nilang sabay-sabay na mag-almusal. Sila na din ang madalas nakatokang maghugas at magdigpit ng mga pinagkainan. Pagkatapos ng kanilang mga gawain ay maliligo na ang mga ito. Araw ng linggo kaya walang pasok. Katatapos lang din ng kanilang graduation kaya 2 buwan silang libre na makakagala. Madalas silang magpunta sa gubat kung saan may sapa. Nakaka-relax kasing pagmasdan ang tanawin doon, lalo na't mayroong waterfalls ang sapa. Nagdadala rin sila ng mga chichirya, kaya parang tuloy silang nagpipiknik. Sila lang 2 ang madalas na magkasama. Habang masaya silang naliligo, ay bigla na lamang silang nakaramdam ng ibang tao sa paligid. Tila ba galit ang mga ito base sa kanilang mga usapan. Mabilis silang lumangoy papunta sa likod ng talon. Doon ay hindi sila basta-basta na makikita. Maya-maya pa'y maririnig na nila ang boses ng mga kalalakihan. Ayon sa mga ito, ay may nararamdaman silang presensya ng mga tao sa paligid. Ipinag-utos naman ng isa sa mga lalaki sa kanyang mga kasama na halughugin ang paligid hanggang sa nakita nila ang mga damit at pinagkainan ng chichirya ng 2 binata. Hindi pwedeng maibang tao dito. Baka nagtatangka silang hanapin ang sagradong bola ng Santo Niño. Hanapin niyo sila bago pa sila magtagumpay. Narinig na lamang ng magkaibigan na may mga aso na sa gubat. Nagsisialulungan ang mga ito na tila ba galit na galit. Lalabas na sana sila sa pinagtataguan nang may bigla na lamang kuminang sa kanilang likuran. Paglingon nila doon ay nakita nila ang isang bilog na bagay. Tinignan nila ang isa't isa bago nila ito nilapitan. Itsura nun ay isang maliit na bola. Doon nila naalala ang sinabi ng lalaki na bola ng Santo Niño. Ito na ba yung tinutukoy ng mokong na yun? Mukhang ordinaryong bola lang naman ah. Anong meron dito at parang higpit ng pagkakabantay nila? Parang walang makakita nito eh. Bukod sa kaibang liwanag na bumabalot kanina dyan, wala nang ibang kapansin-pansin. Sandali, Buknoy. Mukhang mali ka ng obserbasyon, tol. Pagmasdan mo ng mabuti kung saan nakapatong ang bola. Pinagmasdan nga yun ng mabuti ni Buknoy. Doon pa lamang niya nakumpirma na nakapatong ang bola sa malaking kabay na bato. Sa bandang duluhan pa ng mga batuhan ay nakaukit doon ang isang imahe. Yun ay walang iba kung hindi ang mukha ng Santo Niño. Kunin mo kaya, Buknoy, para makita natin kung anong nakapaloob sa bola na yan. Baka may ginto sa loob, kaya pinakaiingatan. Oo nga no, magandang ideya, Rolex. Walang paligoy-ligoy at mabilisang dinampot ni Buknoy ang bola, pero napahiyaw lamang siya ng malakas. Namula ang kanan niyang palad
na tila napaso ng mainit na bagay. Dahil sa pagsigaw niyang yun, ay narinig siya ng mga kalalakihang abala sa paghahanap sa kanila. Inutusan naman ni Buknoy si Rolex na siya naman ang kumuha sa bola. Ayaw naman ng isa dahil baka mapaso din lang ang kanyang kamay. Akma na sana silang lalabas ng talon, pero nang ilusot nila ang kanilang ulo sa labas, ay nabungaran nila ang mga kalalakihang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Bumalik sila sa loob na kinakabahan. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na hindi ordinaryong mga tao ang nakabantay sa kanila. Kayong dalawa, si Kuya Tiago nyo ito. Lumabas kayo dyan at kung nasa inyo ang bola ng Santo Niño, ibigay nyo na lamang sa amin kung ayaw nyo masaktan. Kapag nagmatigas kayo, ay mapipilitan kaming sugurin kayo dyan sa pinagtataguan nyo mga bata. Walang imik ang dalawa, pero nag-iisip sila kung paano ba kukuha ang bola gayong nagtataglayon ng sobrang init. Nasa ganoon silang pag-iisip nang makarinig sila ng boses mula sa imahe ng mukha ni Santo Niño. Sinabi nito na tanging ang may malinis na kalooban at dalisay na puso ang makakakuha ng kapangyarihan ng kanyang bola. Isang taong pwedeng maging sugo ng langit para iligtas ang sanlibutan sa lumalaganap na kasamaan. Tol, mukhang ikaw tinutukoy ng Santo Niño. Kaya ano pang ginagawa mo? Damputin mo ng bola bago tayo sugurin at malapa ng mga aswang sa labas. Hindi ba ako busilak eh. Nangungupit kasi ako ng pera na Padre Salve. Kaya hindi dalisay ang aking budhi. Pero, paano ko mapaso din ako? Sige, bahala na. Pikit matang dahan-dahang dinampot ni Rolex ang bola. Paglapat ng kanyang kamay rito ay bigla na lamang itong naging usok, pagkatapos ay pumasok ito sa kanyang katawan. Naramdaman naman ni Rolex ang biglaang pagtaas ng kanyang enerhiya. Lumakas ang kanyang pandinig, pandama at pangamoy. Muling nagsalita ang imahe. Sinabi nitong muli, gamitin ang kapangyarihan ng bola sa mabuting paraan dahil sa kung sa kasamaan ito gagamitin ay maaaring mawala ang balanse ng mundo at mauwi ang lahat sa kamatayan. Nangangako akong gagamitin sa kabutihan ang ipinahiram mong kapangyarihan sa akin. Lulutasin ko ang mga patay na gaganap sa kabilang baryo ng Kalumpit. Pagkatapos kausapin ni Rolex ang imahe ng Santo Niño, ay buo na ang kanyang loob na lumabas sa kanilang pinagkublian. Nakipagtitigan pa siya sa mga lalaking aswang, samantalang si Buknoy ay nakatago sa kanyang likuran. Ano? Ha? Tumabi kayo sa daraanan ko kung ayaw niyong pagpupulbusin ni Rolex Banal ang mga dibdib niyo. Tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad ni Rolex hanggang sa makaahon sila sa kabilang gilid ng sapa. Nasaan ang bola ng Santo Niño? Ibigay nyo na sa amin kung mahal nyo pa ang inyong buhay. Ang bola baka mo? Wala na. Naging usok pagkatapos ay pumasok sa katawan ni Rolex. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki sa narinig. Nagalit naman si Tiago kaya inutusan ng mga ito na atakihin ang dalawang binata. Tumabi ka nga muna, Buknoy. Ang daldal mo kasi. Mapapalaban tuloy ako nang wala sa oras. Umupo si Buknoy sa ibabaw ng isang bato habang tinitignan ang marahang naglalakad na kaibigan. Nang magsalpukan ang mga ito, ay namangha siya sa lakas ni Rolex. Maski ang binatang nakikipaglaban sa mga aswang ay hindi makapaniwala sa kanyang kakayahan. Mabilis niyang natalo isa-isa ang mga aswang. Sa pamamagitan lamang ng malakas niyang suntok ay nadurog niya
ang buto ng mga ito. Pasigaw naman siyang pinuri ng kaibigan. Nagtatatalon ito sa ibabaw ng malaking bato dahil sa pagkagapi ni Rolex sa mga kalaban. Nakatakas naman si Jago. Hindi naman siya hinabol ni Rolex dahil tila may naiisip ang binata na kanyang ikinababahala. Naku, huwag naman sanang magkatotoong hinala ko. Oh, bakit Rolex? Anong problema? Hindi ka ba masaya na napaslang mo mga hinayupak na ito? Mga salot sa lugod natin ng mga ito eh. Natutuwa. Pero tol, yung Jago, parang may kahawig eh. Sino naman? Si Padre Baste? Gagi, hindi. Sino nga? Si Divina. Ha? Yung magandang dalagang nakilala mo kahapon? Sigurado ka? Medyo. Problema nga yan kung sakali. Hindi nakaimik si Rolex. Hindi magiging madali sa kanya kung totoo ang hinala niyang kapatid ni Divina ang nakatakas na aswang. Pagkakuha ng mga damit ay niyaya na siya ni Buknoy na umuwi na. Tahimik lamang silang parehong naglalakad. Pagdating sa simbahan ay dumiretso sila sa banyo para magbanlaw ng katawan. Medyo malagkit kasi ang tubig ng sapa sa katawan ng tao. Balak kausapin ni Rolex si Padre Salve. Ipagtatapat niya rito ang mga nangyari sa sapa at ang tungkol sa bola ng Santo Niño na pumasok sa kanyang katawan. Kasama si Buknoy para may makapagpatunay sa lahat ng ipagtatapat ni Rolex ay tinungo nila ang kwarto ng pari. Kinatok nila ang pinto at agad naman silang pinagbuksan. Nakangiti sa kanilang bumungad ang pari. Anong sadya niyo mga iho? Mukhang importanteng bagay ang inyong sinadya. Tungkol po sana sa nangyari sa amin sa sapa, Father. Kakaiba ho eh. Rolex, ikaw na nga magkwento, tol. Father, naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Oo naman. Sa misteryosong bola ng Santo Niño. Halatang nagulat ang pari dahil hindi kaagad ito nakapagsalita. Pero ilang segundo lamang ang nakaraan ay nagsimula na itong magkwento. Sa pagkakaalam ko makapangyarihan ng bola ng Santo Niño. Pero hindi ito basta-basta nakikita ng kung sino-sino. Tanging sa may mga busilak na puso lamang ito nagpapakita. Pero hindi porkit busilak na ang iyong puso ay mabuti kang tao at mapapasayo na ito. Dapat din may taglay na katapangan at hindi nangungupit ng pera. Kung hindi, mapapasok ka lamang sa sobrang init. Nararamdaman ko na nasa inyong dalawa na ang bola ng Santo Niño. Ilatag niyo sa aking harapan ang inyong mga palad. Kung sino ang may imahe ng mukha ng batang Santo Niño ay siya ang nagtataglay nito. At kung sino man ang napaso ay alam na ang ibig sabihin nito. Agad na binuklat ng dalawa ang kanilang mga palad. Hindi nagkamali si Padre Baste nang hinala na si Rolex ang nakakuha ng mutyang yun. Pasensya na po, Father. Hindi na po ako mangungupit ng barya simula ngayon. Pangako po. Mabuti naman kung ganon. Rolex, paniguradong may nakaatang na responsibilidad sa iyong mga balikat. Kaya ka pinagkalooban ng kapangyarihan ng langit. Gampanan mo ang nararapat at huwag kang magdadalawang isip. Mabuti kang tao, kaya alam kong hindi ka pababayaan ng Diyos sa kung anumang labang iyong susuungin. Manampalataya ka lamang palagi sa Kanya at kanya-kanyang tutulungan. Salamat po, Father. Ang gusto ko lang sana mangyari ay matigil ang patayan na gaganap sa kabilang baryo ng Kalumpit. Kung totoong mga aswang ang may kagagawan, ay nararapat lamang na pigilan na at puksain ang kanilang mga lahi. Ano po sa palagay ninyo, Father? Imbis na sagutin siya ni Padre Salve, ay tumayo ang matanda, saka nagpunta sa isang lumang baul.
Mula doon ay may kinuha siyang 2 punyal na matatalas. Heto. Kunin ninyo ang 2 punyal na ito. Ang punyal na yan ay gawa sa sagradong gamit ng simbahan. Iniwan yan sa akin ng naunang paring nanirahan rito. Magagamit nyo ang mga yan na panlaban at pampuksa sa mga aswang. Maraming salamat po, Father. Pwede na po ako makipagsabayan sa mga lintik na aswang na yun. Yari sila sa akin ngayon. Buknoy, hindi totoong ginto ang mga yan. Kaya sana'y wag mong pag-interesang ibenta o isanla. Father naman Nagtawanan ng 3. Pagkatapos ng masinsinang usapan ay nagpaalam na ang 2 binata. Uumpisan na nilang mag-imbestiga sa kabilang baryo mamayang pagsapit ng gabi. Pinayagan naman sila ng pari, saka sila nito binasbasan. Mga 10:00 ng gabi ay nagsimulang lumakad ang 2. Wala na kasing masyadong tao sa labas sa oras na yun, kaya malaya silang makakakilos. Ayaw nilang ipaalam sa iba ang gagawin nilang pag-iimbestiga. 15 minuto lamang ang kanilang lalakarin para makarating sa kabilang baryo ng Kalumpit. Hindi pa man sila nakakaliko sa isang kanto, ay may narinig na silang babae na humihingi ng saklolo. Nagtago sila sa gilid ng kalsada, saka pasimpleng sinilip ang kinaroroonan ng pagsigaw. Kitang-kita ni Rolex ang isang babaeng kinakaladkad ng 2 lalaking mapupula ang mga mata. Hindi na siya nakapagpigil pa. Patakbo niyang nilapitan ang mga yon, saka siya nagpakawala ng flying kick. Saktong paglingon ng 2 lalaki sa kanyang kinaroroonan ay tumama na ang 2 niyang paa sa kanilang dibdib. Nabitawan nila ang babae at tumilapo ng mga ito saka bumagsak sa sementadong kalsada. Dahil sa lakas ng sipa ni Rolex ay subuka ang mga yon ng dugo. Galit na tumayo ang 2. Saka nagpalit sa tunay nilang kaanyuan bilang mga aswang. Nagtanguan naman sina Buknoy at Rolex. Pagkatapos ay kinuha nila ang mga punyal sa kanilang tagiliran saka ibinato sa mga aswang. Sapul sa puso ang 2, nakaagad binawian ng buhay. Maya-maya lamang ay naging abo na ang katawan ng mga ito. Laking pasalamat naman sa kanila ng babae dahil sa ang direksyong kanilang tatahakin ay ang direksyon din pauwi sa bahay ng babae. Ay inihatid na nila ito. Ginawaran pa sila ng dalaga ng tig-1 halik sa pisngi bago ito tuluyang nagpaalam at pumasok sa kanilang bahay. Miss, pagkatapos ng problemang ito akit ako ng ligaw Nabitin kasi ako sa kiss mo Dapat sana sa lips. Hoy, Buknoy, ano ka ba? Ikaw talaga. Halika na nga. Hinila ni Rolex sa sinturon ng kaibigan, saka sila muling naglakad. Sinabihan ni Rolex si Buknoy na maging alerto dahil maraming mga matang nagmamatsyag sa kanila. Maya-maya lamang ay lumabas na ang pamilyar na lalaki sa kanilang paningin. Jago! Si Jago nga! Ang lakas talaga ng loob nyo. At dito pa sa teritoryo namin kayo pumasok. Mga pulis nga walang magawa sa aming puwersa. Kayo pa kaya? Huwag mo kaming maliitin, Jago. Nakakalimutan mo na yata na nasa pangangalaga ko na ang kapangyarihan ng bola ng Santo Niño. Biglang nagsiilagan ang lahat ng mga aswang sa narinig. Nakaramdam sila ng pangamba para sa kanilang buhay. Ano ngayon? Di linggo. Nice one, tol. Agad na nagpanting ang tenga ni Jago. Inutusan niya ang mga kaori na lusubin ang 2 binata. Takot man
ay walang magagawa ang mga aswang kung hindi ang sumunod sa pinag-uutos ng kanilang pinuno. Ang inaakala ng dalawa na mag-iimbestiga lamang ay nauwi na pala sa bakbakan. Mukhang matatapos na din yata ngayong gabi ang kasamaan ng mga aswang ito ah. Ano sa palagay mo, Buknoy? Hindi ako mapalagay eh. Hindi na lamang muling nagsalita ang umiiling na binata. Ramdam niya kasi ang panginginig ng kaibigan nang mapadikit ito sa kanya. Sabay nilang sinagupa ang sumusugod na mga kalaban. Gaya ng mga nauna ay naging abo ang mga ito kapag nasasaksak nila ng punyal na gawa sa sagradong gamit ng simbahan. Hindi tinatablan si Rolex ng kahit anong pag-atake ng mga aswang. Pinoprotektahan siya ng sagradong bola na nasa kanyang katawan. Pero si Buknoy ay nakapagtamo ng maraming kalmot sa braso. Ang ibang mga natitirang mga aswang na nakaramdam ng takot ay nagsipagtakbuhan. Sinundan nila ang mga ito hanggang sa natuntun nila ang isang mansyon na tila kanilang pinamamahayan. Papasok na sana si Rolex at Buknoy sa loob nang lumabas mula sa pinto ang isang napakagandang dalagang si Divina. Bahagyang napaatras ang dalawa. Pinagmasdan muna nila ang babae ng ilang segundo bago sila nagsalita. Hindi ko akalain na sa ganda mong yan ay isa ka palang aswang. Sayang ka, Divina. Boto pa naman ako sa'yo para sa kaibigan ko. Simple lamang ang kasagutang yan. Umanib kayo sa amin at gagawin kayong mga aswang. At kapag ginawa nyo yon, ay masaya tayong magsasama, Rolex. Nakaisip ng paraan si Buknoy para magawang patulan ni Rolex ang dalaga. Gagamitin niya ang kakayahan niyang manginis. Paulit-ulit niyang sinabihan ng pangit, malaki ang baba at walang hinaharap si Divina. Tila umiepekto naman ang pangaasar na yon ni Buknoy hanggang sa magpalit ng anyo ang dalaga mula sa nakakatakot. Pagkatapos niyang magpalit ay lumabas sa kanyang tabi ang mga natitirang mga aswang kasama si Jago. Ang inaakala nilang kapatid ni Divina ay nagkakamali pala sila dahil asawa pala niya ito dahil sa naghalikan pa ang mga ito sa kanilang harapan kahit nasa wangis silang mga aswang. Mas lalong nainis si Rolex. Ang kauna-unahang babaeng hinangaan niya ay bukod sa aswang ay pumapatol din sa mas nakakatanda sa kanya at wala pang itsura. Tinanong naman ni Buknoy kung bakit sila magkamukha. Sinagot naman siya ni Jago. Sinabi nitong magkapatid sila. Pero dahil sa wala ng ibang mga aswang na matataas ang antas ng dugo na kanilang aasawahin, ay napilitan silang kalimutan ang pagiging magkadugo nila para makasiping ang isa't isa nang sa gayon ay magkaroon sila ng supling na magpapatuloy ng kanilang lahi. Yak! Double ew! Magkapatid na aswang. Nag-aswangan, ha? Mga bangag! Mga aswang nga naman oo. Talagang mga hayop. Nawala ng tuluyan ang paghanga ni Rolex kay Divina. Hindi na siya makukonsensyang paslangin ito. Tama na ang pang-iinsulto sa amin. Ngayong gabi, dadanak ang inyong dugo. Yun ang akala mo, Jago. Muling nagsalpukan ang puwersa ng kabutihan laban sa puwersa ng kasamaan. Natutuwa naman si Rolex dahil biglang gumaling at bumilis muli sa pakikipaglaban si Buknoy na para bang walang sugat sa mga sugat sa braso. Walang habas naman niyang pinagsasapak ang mga aswang na kanyang nakakaharap. Napakabrutal ng ginagawa niya sa mga ito bago paslangin. Binabali muna niya ang kamay at paa ng mga aswang. Pagkatapos ay isusunod niya ang buto ng mga ito sa katawan. Saka bago niya saksakin
ng punyal ang kanilang puso. Mabilis nilang naubos ang mga nakasagupang aswang hanggang sa ang dalawang mag-asawang Divina at Tiago na lamang ang natitira. Si Divina ang hinarap ni Rolex, samantalang si Tiago naman kay Buknoy. Hindi gaya ng mga nakalabang aswang ang ikinikilos ng mag-asawang magkapatid. Mas maliksi ang mga ito kung ikukumpara. Si Rolex ay nakakasabay kay Divina, samantalang si Buknoy ay nahihirapan kay Tiago. Nadagdagan tuloy ang mga sugat niya sa mga braso at nagtamo na rin siya sa kanyang likuran. Nakita ni Rolex na nasa alanganing sitwasyon na ang kaibigan. Dahil doon ay ibinuhos niya ang buo niyang bilis at lakas. Nakita niyang susunggaban siya ni Divina gamit ang matatalas nitong kuko. Mabilis siyang umilag ng paikot at pagharap niya sa dalagang aswang ay mabilis niya itong ginilitan ng liig kasabay ng pagbato niya sa hawak niyang punyal kay Tiago. Tinamaan sa balikat ang lalaking aswang. Nabuwal ito sa lupa. Lalaban pa sana siya, subalit nang makita niya ang taong bayan na may mga hawak na sulo at itak na pinangungunahan ni Padre Salve, ay mabilis itong tumakas at pumasok sa loob ng mansyon. Ngunit hindi siya tinantanan ng mga mamamayan ng Baryo Kalumpit hanggat hindi siya nahahanap. Nang mahuli ay kaagad siyang pinagtataga ng mga ito. Pagkatapos ay sinunog nila ang buong mansyon. Malayo naman yon sa mga kabahayan, kaya sigurado silang walang madadamay na iba. Kinabukasan ay daig pa ang isang fiesta dahil sa pagdiriwang ng mga taga-Kalumpit. Napakalaking handaan ang kanilang ginawa. Nawala na kasi ang panganib sa kanilang lugar. Hindi na nangangamba ang mga ito na lumabas sa gabi. Halos araw-araw ay puno ang simbahan para magdasal at pagpasalamat sa Diyos. Kung hindi niya ginawang sugo si Rolex Banal, ay paniguradong nagahari pa rin ang mga aswang sa kabilang baryo ng Kalumpit. Para silang nagsimula ng panibagong buhay. Ginawa na lamang nilang masamang bangungot ang nakaraan na kailanman ay hindi na muling mangyayari pa. Alam kasi nilang hindi na papahintulutan pang mangyaring muli yun ng kanilang banal na sakristan. Mas lalong lumaganap ang pangalang Rolex Banal sa kanilang lugar at siyempre, binansagan din si Buknoy ng Buknoy Liwanag. Dahil kasi sa kanyang tiyagang panliligaw ay sinagot din siya ng babaeng inilagtas nila ng gabing yon na nagngangalang Liwanag. Nagbalik ang kapayapaan sa Baryo Kalumpit. Araw-araw na nagpapasalamat si Rolex sa Diyos dahil sa ibinigay sa kanyang responsibilidad ay kanya nang nalutas. Wakas. Kilala si Abel bilang isang birador sa kanilang lugar sa Sapang Bato. Sa madaling salita, isa siyang mamamatay tao. Mula kasi nang maulila siya, ay ininsayo na niya ang sariling gumamit ng baril, pati na ang makipaglaban ng mano-mano, kaya lumaki siyang walang awa kung pumatay. Ang kaibahan lang kay Abel ay mga masasama lamang ang nasisikmura niyang patayin. Kapag may pinapatumba sa kanya, ay kinikilatis muna niya ng mabuti ang background ng mga ito bago niya tanggapin ang trabaho. Iginagalang siya sa kanilang lugar at nandoon na rin ang kinakatakutan, hindi dahil sa kanyang klase ng trabaho, kung hindi dahil sa kanyang pag-uugali. Mahirap siyang mahuli ng mga pulis dahil pinoprotektahan siya ng kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya.
Siya kasi ang nagsisilbing protektor ng mga tao sa kanilang lugar. Kung may magtatangkang manggulo sa sapang bato, ay kaagad niyang binibira. Kapag tagaroon din lang ang gumagawa ng gulo, ay dinidisiplina niya lang ang mga ito sa pamamagitan ng pambubugbog. Pero kung mga dayo, ay tiyak na may kalalagyan sila. Walang pagdadalawang salita niya itong pinagpapapatay. Lumipas ng mabilis ang mga taon na ganoon ang sistema sa buhay ni Abel hanggang sa nagsawa na siya sa ganoong trabaho. Kaya naman, itinigil na niya ang pagtanggap ng mga kontrata ng pagpatay galing sa mga malalaking opisyal sa gobyerno na matagal na panahon din niyang pinagsilbihan at pinagkatiwalaan. Pinayagan naman siya ng mga ito na magbagong buhay sa isang kondisyon na hindi niya ipagsasabi ang pagkakakilanlan ng mga ito. Wala namang rason para ipagkalat ang katauhan ng kanyang mga naging amo, kaya nagpasalamat na lamang siya sa kanila at nangakong tutupad sa usapan. Malaki-laki na rin ang kanyang naiipon, kaya panahon na rin siguro para libangin niya ang sarili at mag-relax. Halos lahat ng taga-Sapang Bato ay inimbitahan niya sa magaganap na malaking salo-salo. Balak niyang ipatikim sa mga taga-roon ang kanyang pinag-ipunan na pinagpuhunan ng kanyang buhay. Sobrang saya ng mga taong dumalo. Hindi nila inaasahan ang selebrasyong yun na ginastusan ni Abel ng napakalaking halaga. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatumbas lamang ng naubos niyang pera ay isang trabaho lamang niya, kaya parang barya lamang yun sa lalaki. Muling lumipas ang mga taon habang siya ay tuluyang nagbagong buhay na. Nagpundar na lamang siya ng maliit na negosyong karinderya na ipinamahala niya sa isa sa pinagkakatiwalaan niyang dalaga na kanyang kapitbahay. Nasa edad 41 na si Abel ng mga panahong yun. Malakas pa rin ang kanyang pangangatawan dahil may disiplina ito sa kanyang sarili. Isang araw, habang nakaupo sa balkonahe ng kanyang bahay ang lalaki, ay may napansin siyang isang matandang lalaki. Sigurado siyang dayo yun dahil ngayon lang niya ito nakita at hindi niya kakilala. Agad niya itong nilapitan para kausapin at kilalanin na rin. Dinampot muna niya ang baril niyang 45, saka niya isinuksok sa kanyang likuran. Tatang! Dayo po ba kayo rito? Naligaw po ba kayo? O may tinutuluyan kayong kamag-anak dito sa Sapang Bato? Naghintay ng ilang sandali si Abel na sagutin siya ng matanda. Subalit wala siyang natanggap maski katiting na salita mula rito. Muli niyang tinanong ang matandang lalaki, pero gaya pa rin ng nauna ang nangyari. Hindi naman niya pwedeng ipagtabuyan kasi hindi naman ito nanggugulo, kaya hinayaan na lamang niya yun. Akma na sana niyang tatalikuran, pero bigla siyang kinilabutan sa pagbabago ng kulay ng mata ng matanda sa pagiging mapupula. Uy, adik yata ang isang to eh. Ay nako, wala na talagang pinipili ang droga, mapabata man o matanda. Nasa ganoong wisyo si Abel nang magawa na ring magsalita ng matandang lalaki. Tulungan mo kami! Kailangan ka ng aming baryo, Abel! Iligtas mo kami sa tiyak na kapahamakan! Natulala si Abel sa narinig. Hindi niya inaasahan na siya pala talaga ang sadya ng matanda. Tulong? Ano po bang klaseng tulong yan, tatang? At saka, sino po ba talaga kayo?
At bakit niyo ako kilala? Ako, si Tangnamo. Aba, Tangnamo rin, Tatang. Ay, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ako si Namo, 18 taong gulang. Tawag sa amin sa aming baryo, kung hindi Tatang Namo, Tangnamo na lang. Naintindihan naman kaagad ni Abel ang paliwanag ng matanda. Akala niya kasi ay minumura siya nito kanina. 18 taon ng putik, barilin na kaya kita, tanda? Hindi. Bihiro lang, Abel. Ito naman masyadong seryoso sa buhay. 18 taon ng kulang para maging 90 anyos na ako. Ay, ganyan po, Tatang. Linawin niyo kasing mabuti. Akala ko minumura at pinagluloko niyo na ako . Teka, matanong ko nga po ulit. Anong tulong po ba ang gusto niyo? May papakatay po ba kayo? Tangnamo. Ay, ang sagwa talagang pakinggan pambihira. Tama ka, Abel. Mayroon nga. Nako, Tang, pasensya na pero matagal na akong retirado sa ganyang trabaho . Sa iba na lamang kayo lumapit. Kaya naming magbigay ng malaking halaga, Abel. Basta tulungan mo lamang kami sa napakalaking suliranin namin sa aming baryo. Maawa ka. Tangnamo, maski gaano kalaking halaga pa yan, simula nang magbago ako, ay tuluyan ko nang kinalimutang gawin ang pubaslang ng mga tao para lamang sa pera. Hindi naman mga ordinaryong tao ang mga papaslangin mo, iho . Sa madaling salita, hindi sila tao. Ha? Mga ano? Mga mababangis na hayop? Mas masahol pa sa mababangis na hayop, Abel. Sila ay mga aswang. Nagpanting ang tenga ni Abel sa narinig. Bigla niyang naalala ang kanyang mga magulang. Ang paraan ng pagkamatay kasi nila ang kanyang pinaghugutan para mahasa sa pagpatay at pakikipaglaban. Nang matagpuan ang mga bangkay ng kanyang ama at ina sa loob ng sarili nilang pamamahay, ay wakwak ang tiyan ng kanyang ina at nawawala ang sanggol sa sinapupunan. Buntis ang ina ni Abel sa bunso sana niyang kapatid nang mamatay ito, at ang kanyang ama naman ay nawawala ang puso na tila dinukot ng mabangis na nilalang na may mahabang kuko. Saktong noong araw bago naganap ang krimen, ay kinuha si Abel ng kanyang lolo na inuwi sa bahay nito para manood ng telebisyon, kaya hindi siya nadamay. Simula noon ay itinanim na ni Abel sa kanyang isipan na balang araw gaganti siya sa mga lahi ng aswang na pubaslang sa kanyang mga magulang, dahilan para maaga siyang naulila. Tangnamo, hintayin niyo po ako. Ihahanda ko lang ang aking gamit. Magpapaalam din muna ako sa aking mga tropa bago tayo umalis. Pero isang katanungan pa. Bakit mapupula yung mga mata? Aswang po ba kayo? Tiyasking bata ito. Ilang araw na akong naghahanap ng katulad mong mahimabuting puso at matibay na dibdib para pumatay. Kaya dala na rin siguro ng puyat, kaya mapupula ang mga mata ko. Aswang ang putik, lapain kita dyan . Natatawa na lamang na pumanhik si Abel sa loob ng kanyang bahay. Kinuha ang isang malaki at mahabang leather bag na paglalagyan ng kanyang malalakas na klase ng baril. Pagkatapos mag-impake ay lumabas na ito. Sumama naman sa kanya si Tangnamo. Dumiretso sila sa karinderya ni Abel para magpaalam sa kanyang mga katiwala. Pagkatapos magpaalam,
ay tinanong ng lalaki ang matanda kung saan sila sasakay. Sinabi naman ni Tangnamo na sasakay sila ng bus papuntang probinsya ng Cagayan. 12 oras mahigit ang kanilang ibabiyahe bago sila makarating sa baryo ng Gonzaga kung saan nakatira ang matanda. Hindi nila naiwasan ang makatulog sa biyahe. Makailang ulit silang nagising dahil sa stopover ng kanilang sinasakyan sa mga nakatalagang lugar para kumain o hindi kaya magbawas o umihi, habang sinisipat ng driver at ng konduktor ang kondisyon ng mga gulong at makina ng sasakyan. 5:00 ng hapon sila umalis sa Sapang Bato, kaya pasado 5:00 rin ng umaga sila nakarating sa Gonzaga. Pagkababa nila ng bus, ay sumakay ulit sila ng habal-habal papasok ng baryo kung saan nakatira ang matanda. Halos 30 minuto uli ang itinagal, pero hanggang bungad na lamang sila inihatid ng driver. Naintindihan naman yon ni Tangnamo dahil sa sitwasyon ng kanilang lugar. Pasensya ka na, Abel. Natatakot kasi ang driver na pumasok sa aming baryo, kaya lalakarin na lamang natin. Hindi bale, malapit na din naman, ha? Hindi natapos ng matanda ang sasabihin nang may marinig silang tila mabangis na hayop na umiiyak. Naglakad pa sila ng mga ilang metro hanggang sa nakita nila mula sa gilid ng kalsada ang isang aswang na abalang nilalapa ang isang maliit na baboy ramo. Maliit na gubat ang gilid ng kalsadang papasok sa baryo, kaya hindi malayong may mga naliligaw pa ring hayop doon. Lintik kang aswang ka! Lagot ka sa akin ngayon! Pagkasabi ni Abel ng mga katagang yun, ay kinuha niya sa kanyang bag ang isang kulay gintong 45, sa kanya nilagyan yon ng silencer. Itinutok niya yon sa aswang, sa kanya inasinta ng mabuti. Hinintay muna niyang lumingon ito sa kanila. Pag-angat ng ulo, ay kaagad na sanang aatake ang aswang, subalit hindi na ito nakaporma nang barilin siya sa ulo ng lalaki. Wala ka pa rin talagang kupas, Abel Birador! Magaling ka pa rin bumaril! Muli silang naglakad nang tila walang nangyari. Mabilis naman silang nakarating sa baryo ni Tangnamo. Agad silang dumiretso sa tahanan ng matanda. Dahil sa maaga pa, ay wala pang masyadong taong gumagala sa labas ng mga bahay. Napupuyat kasi ang mga ito sa pagbabantay gabi-gabi sa kani-kanilang sarili laban sa mga aswang. Dumiretso ang matanda sa kusina para magpakulo ng tubig. Dahil sa kanan lamang ang lutuan ni Tangnamo, ay natagalan ito bago makabalik sa kinuupuan ni Abel. Oh, heto Abel! Magkape ka muna para mainitan ng sikmura mo. Salamat, Tang. Siya nga po pala, paano nagkaroon ng mga aswang dito sa lugar nyo? Saka, marami ba sila? Noong una, ay malalaking ibon lamang ang aming mga nakikita. Akala namin ay mga ordinaryong ibon lamang sila. Pero nagkamali kami dahil mga aswang pala ang mga ito. Noon ding araw na yon, nagsimulang may mawala sa aming mga kababaryo hanggang sa lantaran na silang nambibiktima ng walang katakot-takot. Ang ibang kinukuha nila ay ginagawa nilang kauri sa paraan ng pangyayanggaw, kaya mabilis silang dumami. Ang yanggaw na ginagawa nila sa aming mga kababaryong nabibiktima ay nabubura ang mga alaala, kaya wala na silang nakikilala sa amin, maski mismo nilang mga kapamilya. Gaano na po ba kayo katagal na nagtitiis sa ganitong sitwasyon?
bakit hindi na lamang kayo lumaban? Halos magdadalawang taon na din ang dumaan simula nang sakupin kami ng kadiliman. Sinubukan silang labanan ng ibang mga kalalakihan na may sapat na lakas pa, pero nagapi din silang lahat at nangamatay. Paano nyo naman ako nakilala at natuntun? Ganun na ba ako kasikat bilang isang birador? Kaya hanggang dito sa Cagayan kilala ko? Hindi mapigilan ni Abel ang matawa, samantalang seryoso pa rin si Tangnamo sa kanilang pag-uusap. Inirekomenda ka ng aking kaibigang isang opisyal ng gobyerno. Naging hired killer ka daw niya dati at mapagkakatiwalaan. Mahusay at wala ka pang palpak. Huwag mo na lamang alamin kung sino siya dahil ayaw niyang ipaalam sa iyo ang kanyang pagkakakilanlan. Ganun po ba? Sige, naiintindihan ko. Kung wala ka nang tatanungin, ay pwede na ba tayong lumabas? Mahaba-haba rin ang ating naging kwentuhan, kaya tiyak na marami ng tao sa labas. Halika, at nang maipakilala kita sa kanila. Naunang lumabas ang matanda. Sumunod naman si Abel. Agad na tinawag at tinipon ni Tangnamo ang kanyang mga kababaryo. Pagkatapos ay doon niya ipinakilala ang lalaki. Mga kasama, siya si Abel Birador, ang tinutukoy sa atin na makakatulong sa ating suliranin laban sa mga aswang. Buo ang loob niya kung pumaslang at wala sa bokabularyo niya ang salitang takot. Bukas ng gabi, sasamahan natin siyang lusubin ang mga aswang sa kanilang tahanan. Oras na para tayo naman ang kanilang katakutan. Lahat ay nagsigawan. Sumang-ayon ang karamihan sa sinabi ng matanda at ang mangilan-ngilan ay nagdududa sa kakayahan ng lalaki. Gusto na muna nilang patunayan kung totoong kaya sila nitong ipagtanggol at may kakayahang lumaban sa mga aswang hanggang sa hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Pagbunot ni Abel ng baril sa kanyang tagiliran ay pinaputok kaagad niya ito. Natahimik ang lahat na napalingon sa tinutukan niya ng baril at doon nila nakita ang isang lalaking nasa anyong aswang na nakabulagta na sa lupa. Sa hindi kalayuan nito ay naroon ang isang batang lalaking nakatayo na balak sanang biktimahin ng aswang. Mabuti na lamang at alisto si Abel kaya naisalba niya ang isang buhay. Kung hindi niyo ako gusto, ay wala akong pakialam. Hindi ko na yung problema. Ang gusto ko lang ay tugisin ang mga aswang na pumaslang sa aking mga magulang noong ako'y bata pa. Naging birodor ako dahil sa kanila. Kaya kahit walang sasama sa akin at walang bayad, ay hindi ako atras sa sinumpa ko sa aking sarili. Papatayin ko mga salot sa inyong baryo mamayang gabi. Lalong humanga ang lahat. Ang iba ay halos napaluha dahil sa tuwa at ang iba naman ay nakaramdam ng konsensya. Muling pumasok si Abel sa loob ng bahay ni Tangnamo. Pati ang matanda ay natulala sa sinabi ng lalaki kaya sinundan niya ito. Ikinalulungkot kong marinig ang sinapit ng iyong ama at ina Abel. Pasensya ka na rin sa aking mga kababaryo. Wala yun, Tang. Sanay na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Tutupad ako sa usapan. Hindi ako alis sa baryo nyo hanggat hindi ko naubos ang lahi ng mga aswang na naririto kahit ibuwis ko pa ang aking buhay. Para naman kahit papaano, mabawasan ko ang aking mga kasalanan ng aking pagiging birador. Hindi na lamang umimik si Tangnamo, pero labis ang tuwang nararamdaman ng kanyang puso. Sa isip-isip niya ay tama nga talaga ang kasabihang
Never judge a book by its cover. Bago sumapit ang gabi, ay nianda na ni Abel ang lahat ng kakailanganin niyang armas. Handa na siya para lusubin ang mga aswang. Naituro na din sa kanya ni Tangnamo kung saan ang bahay ng mga ito, kaya siya na mismo ang susugod doon. Pero bago siya lumabas ng bahay, ay dumiretso muna siya sa maliit na altar. Doon ay taimtim siyang nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Diyos ko, gabayan mo sana ako sa aking susuungin na laban kontra sa mga aswang. Hindi lang paghihiganti ang layunin ko sa misyong ito, kundi iligtas na rin ang mga tao sa baryong ito. Basbasan mo po sana ako, Diyos ko, ng iyong kapangyarihan at bigyan ng karagdagang lakas para mapagtagumpayan ang paglupig sa mga alagad ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po, Panginoon ko. Amen. Nakangiting pinagmamasdan ng matandang lalaki si Abel habang nagdarasal. Alam niyang tamang tao ang dinala niya sa kanilang lugar na siyang lulutas sa malaki nilang problema. Mag-iingat ka, Abel. Tandaan mo, hindi pangkaraniwang kriminal ang iyong mga kalaban. Lagi mong tandaan na sa puso at utak ang kanilang kahinaan. Doon mo sila asintahin. Tumango lamang si Abel. Pagkatapos ay niyakap siya ng matanda. Pagkatapos ng napakaraming pasasalamat, ay lumabas na ang lalaki. Lahat ng tahanang kanyang madaanan ay nakasarado na ang bintana at pintuan. Bakas niya ang takot sa puso ng bawat isa doon. Napailing na lang siya bago ipinagpatuloy ang pagdalakad. Dala-dala ang 2 mahahabang baril. Marahan siyang naglakad nang matansya niyang malapit na siya sa likod ng bundok kung saan ang bahay ng mga aswang. Patago-tago siya sa mga katawan ng malalaking puno. Gamit ang isang telescope, ay tinanaw niya mula sa kanyang kinaroroonan ang nagkukumpulang mga tao sa loob ng iisa pero may kalakihang bahay. Kung pagmamasdan ay parang simpleng namumuhay lamang ang mga taong naroroon na nag-uusap-usap. Kitang-kita ni Abel na ang mga nakahatag sa isang lamesa ng mga pagkain ay pawang sariwang karne at lamang loob na hindi niya masabi kung sa tao ba o sa hayop ang mga yon nanggaling. Kadiri talaga kayong mga aswang kayo. Ang titibay ng sikmura niyo, mga hinayupak kayo. Napapamura na lamang siya dahil sa pandidiri. Tumambay muna siya sa kanyang pinagtataguan. Hinintay na sumilay ang liwanag ng buwan para mas madali siyang makakilos. Habang nagyoyosi ay may narinig siyang mga yabag mula sa may hindi kalayuan. Dahan-dahan niyang kinuha ang matalas niyang kutsilyo sa lalagyan. Nang medyo makalapit na ang lalaking naglalakad, ay kinilatis muna ni Abel kung isa nga yung aswang. Nang makita niyang may nakausli itong mga pangil at namumula ang mga matang inaamoy-amoy ang paligid, ay mabilis na niyang ibinato ang hawak niyang kutsilyong inasinta ang puso nito. Agad na namatay ang aswang dahil sa pagkakasaksak. Tumayo naman si Abel para bunutin ang kutsilyo sa dibdib ng patay na lalaki. Tumingala siya. Medyo lumiwanag na ang kalangitan. Senyales na malapit na niyang isakatuparan ang kanyang misyon. Dumating na nga ang kanyang pinakahihintay. Walang ano-ano'y pinasabog niya ang malaking bahay. Sunod-sunod din siyang naghagis ng mga granada sa paligid. Nagsipulasan naman ang mga natatarantang aswang habang nagpapalit ng anyo dahil sa pagkabigla sa mga nangyayari sa kanilang teritoryo.
ni hindi nila alam kung sino ang kanilang kalaban. Kung marami ang mga ito o nag-iisa lamang, ang tanging nasa isip lamang ng mga aswang ng mga sandaling yon ay ang makatakas sa mga sumasabog na granada. Nang maubos ni Abel ang kanyang pampasabog, ay nagpaulan na ito ng bala. Mas lalong nataranta ang mga aswang dahil pagkatapos ng malalakas na pagsabog ay sumunod namang umulan ng bala mula sa hindi pa nila matukoy kung sino. Ano? Ilabas niyong pagkaaswang niyo ngayon! Akala niyo sasantuhin kayo ng mga bala ko? Nagkakamali kayo! Uubusin ko ang inyong lahi ngayong gabi! Ah! Saka lamang nila nalaman ang kinaroroonan ng umaatake sa kanila nang magsalita si Abel. Mabilis nila itong sinugod, subalit agad din naman silang tumimbuwang sa lupa kapag tinatamaan sila sa ulo. Ang kanilang pinuno ay sumigaw ng pag-atras. Ang lahat ay kaagad na sumunod. Nagalit naman si Abel sa karuwagang ginagawa ng mga aswang. Mga diablo kayo! Labanan niyo ako! Walang tatakas! Ano ba? Mga buwisit kayo mga duwag! Sa isang iglap ay nawala ang mga ito. Pawang ang mga bangkay ng kanyang mga napatay ang naiwan sa lugar. Napaupo siya sa lupa at nag-isip hanggang sa nabigla na lamang pumasok sa kanyang isipan ang mga mamamayan ng Gonzaga. Nako! Lagot! Dali-dali siyang tumayo para bumalik sa maliit na baryo, pero wala na siyang nadatnan pa. May mga mangilan-ngilan mga kalalakihan ang nakahandusay sa lupa, nawakwak ang mga tiyan at nawawala ang labang loob. Tangna mo! Tangna mo! Panay tawag ni Abel sa pangalan ng matanda habang pumapasok siya sa loob ng bahay, subalit wala ito roon. Napansin niya ang isang pahabang kahoy na may nakasulat gamit ang uling. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Abel, pero hindi para sa kanya kung hindi para sa mga taong binihag ng mga aswang na karamihan ay mga bata pa. Ayon sa sulat ay kung gusto niyang mabawi o mailigtas ang mga binihag nilang mga tao, ay pumunta siya sa ikalawang bundok sa tuktok nito bukas ng gabi, at kung hindi siya darating ay sinisiguro nilang magiging pagkain nila ang mga ito. Ibinalibag ni Abel ang kahoy dahil sa galit. Nangihina siyang napaupo sa upuang kahoy habang nag-iisip ng malalim. Susunod ako dyan ngayon din mismo! Hindi ko na ipagpapabukas pa! Mahaba pa ang oras at bago mag-umaga ay sisiguraduhin kong magiging alamat na lamang kayo mga salot na aswang kayo! Pwet! Sobrang nanggigigil si Abel ng sandaling yun. Nanginginig pa ang kanyang kamay dahil sa galit, kaya hindi niya mabuksan-buksan ang leather bag na lagayan ng kanyang mga baril. Kaya naman huminga ito ng malalim. Nang kumalma na ang kanyang pakiramdam ay sa kanya binalikan ang kanyang mga armas. Tinipon niya ang mga natitirang mga granada. Kumuha rin siya ng isang mahabang baril na may pampasabog. Lahat ng bala nito ay kanyang kinuha at iniligay sa lalagyan nasa kanyang tagiliran. Hindi na nagsayang pa ng oras si Abel. Pagod man ay muli niyang tinahak ang direksyon papuntang ikalawang bundok. Nangangati ang kanyang mga kamay na nakahawak sa mga gatilyo. Gustong-gusto na niyang paputukin ito sa mga aswang. Makalipas lamang ang isang oras ng paglalakad, ay nakarating na si Abel sa paanan ng ikalawang bundok. Naghanap siya ng mga bakas ng paa para ito na sana ang sundan niya paakyat at hindi naman siya nabigo. Mas doble ang pagod na naramdaman ng lalaki dahil paakyat na ang kanyang tinatahak. Nakailang beses din siyang nagpahinga pero saglitan lang dahil mahalaga sa kanya
ang oras. Hindi siya nangangamba para sa kanyang buhay. Mas nangangamba pa siya sa buhay ng mga walang kamuwang-muwang na mga batang bihag. Tinignan niya ang kanyang relo sa braso. Malapit na palang maghating gabi. May naririnig na din siyang mga alulong mula sa may hindi kalayuan. Alam niyang malapit na siya sa pinakapugad ng mga aswang. Hinigpitan pa niya lalo ang pagkakahawak sa baril na dala. Nang sakto na ang gusto niyang distansya, ay muli niyang ginamit ang kanyang telescope. Gusto niyang makasiguro na ligtas ang mga taga-Gonzaga bago siya muling lulusob. Nakita ni Abel na isa-isang inilalaglag ng mga nakahubad na mga kalalakihan ang kanilang bihag sa isang hukay. Pagkatapos nilang mailaglag ang lahat, ay tinakpan nila yon ng mga kawayang ginawa nilang pangharang. Yan ang gusto ko. Kahit na magpasabog pa ako o hindi kaya magpaulan pa ako ng bala, ay tiyak na hindi sila matatamaan. Matalino talaga kayong mga aswang kayo. Puro pabor sa akin ang ginagawa nyo eh. Bukas ng gabi daw, mga ulol, nandito na kaya ako. Handang lipulin ulit kayo. Muli ay walang habas na naghagis ng granada si Abel. Gaya ng naunang pangyayari ay natarantang muli ang mga aswang. Lahat ng magtangkang magbubukas ng kulungan ng mga bihag ay kaagad na binibira ni Abel ng baril. Galit na ang matandang aswang dahil pangalawang beses na silang nilusob sa loob ng isang gabi lamang. Masyado nang naiinsulto ang kanilang pagkaaswang. Tila minamani sila ng isang tao lamang. Hanapin kung sino gumagawa ng pag-atake! Wala nang atras! Muling nagsipulasan ang mga aswang para hanapin ang kanilang kalaban. Pero bago pa nila makita si Abel, ay tumitimbuang na sila sa lupa. Mabilis na bumaba ang kanilang bilang dahil sa walang humpay na pagpapakawala ng granada at bala ni Abel. Sa kasamaang palad, ay naubusan din siya ng mga bala at pampasabog. Tanging ang 2 kutsilyo na lamang niya ang natitira. Binunot niya ang mga yun, sa kanya sinalubong ang mga natitirang sumugod na mga aswang. Dahil sa batak at sanay sa pakikipaglaban, ay nasasabayan niya ang mga ito. Kapag nakakahanap siya ng magandang tiyempo, ay nilalaslas niya sa leeg ang kanyang nakakaharap na aswang. Nahirapan lamang siya nang sabayan na ng matandang aswang ang kanyang mga kauri. Sa puntong yun, ay natadtad siya ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. O ano, lalaki? Kaya mo pa ba? Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Kala mo'y kaya mo ako. Nagkakamali ka. Ako si Kamael, ang pinakamalakas na aswang sa baryong ito. Malutong na halakhakan ng mga aswang ang sumunod na namutawi sa paligid habang pinagsisipa nila si Abel. Halos madurog naman ang lahat ng buto ng lalaki. Ang bibigat kasi ng mga paa, para siyang tinatadyakan ng mga kabayo. Nang magsawa na ang mga aswang sa pambubugbog sa kanya, ay binuhat nila ito, saka ipinatong sa malaking lamesa. May matapang bang duwag? Wala sa sariling nasabi pa ni Abel ang katagang yon, kahit halos hindi na siya makakilos. Sa galit ni Kamael, ay tinusok niya ang isang palad ni Abel nang matatalas niyang daliri sa kanya ito biglang hinugot. Halos mapigtas ang mga ugat sa leeg sa lakas ng pagsigaw ng lalaki dahil sa naramdaman niyang kirot. Nagagawa mo pang magyabang kahit nasa alangan ka ng sitwasyon. Isa kang hangal! Ang kabilang palad naman ni Abel ang isinunod na tinusok ni Kamael ng kanyang kuko. Ngayon
ay parehas na kayo ng iyong sinasambang Diyos na butas ng mga palad dahil sa pagiging pakialamero. Nang akmang sa tiyan na tutusukin ni Kamael si Abel, ay bigla na lamang lumipad ang harang sa butas kung saan nakakulong ang mga taga-Gonzaga. Mula doon ay may kung anong nilalang ang tumalon ng mataas. Paglapag nito sa lupa, ay doon pa lamang nila nakumpirmang yun ay ang matandang si Tang Namo. Ikaw, isa kang... Oo, Kamael. Tama ka ng iyong sasabihin. Isa akong aswang. Aswang na gabunan. Matagal na panahon kong inilihim ang pagkatao kong ito dahil gusto ko nang mamuhay ng normal. Pero ngayon ay mapipilitan akong ilabas ang aking tunay na pagkatao dahil kinakailangan na ng pagkakataon. Matanda na ako para lumaban, kaya nag-isip ako ng paraan para malipol kayo. Pagkatapos magsalita ng matanda, ay nawala ito sa paningin ng mga aswang. Huli na nang malaman nilang nasa likuran nila ito nang isa-isa sila nitong ibanilibag sa lupa. Abel! Abel! Naririnig mo ba ako? Kung oo'y makinig ka, kailangan kong isalin ang aking pagiging gabunan sa iyo dahil masyado nang mapinsala ang iyong katawan na pwede mong ikamatay. Matanda na ako, kaya ayos lang sa akin na ako na ang mauna. Kaya sana'y tanggapin mo ang aking kapangyarihan. Maawa ka, Abel. Pagod na rin ako dito sa mundo. Gusto ko nang magpahinga. Naghintay ng tugon ang matanda. Bago pa makatayo at makabawi ng lakas ang mga aswang, ay tumango na ang lalaki, tanda ng pagsang-ayon nito. Napangiti si Tang Namo. Nakaagad sinakbal sa liig si Abel. Sa paraang yon, isinalin ang pagiging gabunan niya sa lalaki. Nangisay naman si Abel habang si Tang Namo ay dumadaos-dos na sa lupa na wala ng buhay. Maya-maya lamang ay tumayo na si Abel na mapupula na ang mga mata. Napatingin muna siya sa bangkay na matandang nagligtas sa kanyang buhay bago niya inatake si Kamael. Walang magawa ang mga ito sa pambihira niyang lakas. Sa huli ay natalo ni Abel ang mga aswang. Mula naman sa hukay ay isa-isa niyang iniahon ang mga taga-Gonzaga. Pagkatapos nilang sunugin ang lugar, ay binuhat ni Abel ang bangkay ni Tang Namo, saka sila bumaba ng bundok. Kinabukasan ay binigyan nila ng disenteng libing ang matanda. Bago nilisan ng puntod, ay nagpasalamat ng buong puso si Abel. Sinabi niya na hindi magsisisi si Tang Namo na ipagkatiwala sa kanya ang pagiging gabunan niya dahil hindi na din niya yun gagamitin pa kung hindi kinakailangan. Nang makasigurong ligtas na ang Baryo Gonzaga sa mga aswang, ay nagpasya na siyang bumalik sa syudad. Maraming salamat, Tang Namo. Hinding-hindi kita makakalimutan. Wakas.